Mahigit 250 aso ang nailigtas mula sa isang bahay sa Britanya. Ang manaturang poodle cross na diskubring nagsisiksikan. Ikinilarma ito ng Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, lalo't dumarami rin daw ang mga kaso ng napakaraming hayop sa iisang address. Hindi nga raw kapanipaniwala ang dami ng mga ito, kaya sabi po ng ilang netizen, mukhang gawa ng artificial intelligence ang mga litrato kuha. Git po ng grupo, hindi AI-generated ang larawan. Patunay nila ito ng kalunos-lunos na realidad ng mga hayop. Nananawagan din ang grupo na mag-adopt ng mga rescue dog para hindi rin magsiksikan sa mga animal shelter. Iniimbestigahan po ng pulisya sa Olongapo City ang pagkamatay ng magpinsang 4 na taong gulang na lalaki na nakulong sa isang abandonadong kotse. At mula sa Subic, Zambales, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia, palaisipan pa rin kung paano nakulong sa loob ng kotse sa Olongapo City ang magpinsang kapwa 4 na taong gulang na lalaki na kanilang ikinasawi. Bagaman walang nakikitang foul play, hindi pa rin itinuturing sarado ang kaso. Bandang alas 11 ng umaga noong Miyerkules, April 8, nakuna ng CCTV ang 2 batang ito sa isang bakanteng lote sa Barangay Barreto, Olongapo City. Naglakad sila patungo sa isang nakaparadang kotse. Pareho silang pumunta sa kaliwa ng kotse, binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Nanatili sila roon na walang sino mang lumapit sa kotse. Bandang alas 2 ng hapon na nakitang walang malay ang 2 bata na magpinsan at parehong 4 na taong gulang. Mayroon pong tumawag po sa barangay. Yung pinangyarihan ay almost 30 meters lang po ang layo ng bahay nila. At madalas po naglalaro yung bata na yan doon sa yung lugar na pinangyarihan. Ayon sa pulisya, wala noon ang mga magulang nila at binabantayan ng nakatatandang kapatid ng isa sa mga biktima. Umalis daw ang 2 nang hindi nagpaalam. Pinagbilinan naman na mga mas nakakatandang pinsan at kapatid. Kaya lang po, itong 2 bata ay nawaglit, kumbaga hindi nagpaalam doon sa pinagbilinan. Yan, hinanap sila nung hindi lang talaga sila nakita. Batay sa investigasyon, dead on arrival ang isa sa mga bata, habang ang isa pa ay binawian ng buhay sa ospital. Pinaniniwala ang suffocation ng sanhi ng pagkamatay ng 2. Sa ngayon po, wala. Ayaw kong sabihin na tapos na. Dahil siyempre mga ganitong bagay, lalo na kawawa naman yung pamilya. Pag nakumpleto na namin at natapos na yung pag-iimbestiga namin, siguro po doon naman na kami mapagsabing case closed na. Nakaburol sa Barangay Barreto ang isa sa 2 bata. Ang isa pang biktima, nakaburol sa Barangay Mangan Vaca sa Subic, Zambales. Tulungan po sana kami sa mga gastusin namin sa papalibing, katulad po dyan sa kabaon. Sa mga po nagsasalita ng di magaganda sa amin, sana intindihin na lang po kami kasi nagdadalamhati din po kami. Ayon sa pulisya, handa raw ang may-ari ng kotse na tumulong sa kanila at alisin ang kotse sa hiling na rin ng mga magulang ng isa sa mga nasawing bata. Sinabi rin ng may-ari ng kotse na halos 3 taon na raw hindi ginagamit ang kotse at alam niya ay nakalak ito. Kaya nagulat raw siya kung paano ito nabuksan. Pagka alam talaga nila ay nakasara po yan. Kaya nga po, 3 taon na yan naka-junk dyan eh. Nakasara yan at hindi nila alam kung bakit na bukas yung driver seat. According po doon sa mga tao doon, madalas po may naglalaro ng mga bata dyan na mas malalaki pa doon sa mga 2 nasawi. Pribadong lote ang pinagparadahan umano ng sasakyan at natenga roon dahil sa usapin sa pagmamay-ari ng kotse. Pia, sa ngayon nagpapatuloy ang masusing investigasyon ng pulisya upang mabigyang linaw nga yung nasa likod ng insidente at mabigyang linaw ang sinapit ng 2 bata. At yan ang latest mula rito sa Subic, Zambales. Balik sa iyo, Pia.
Jamie, mas maghihigpit ba ang mga otoridad sa pagbabantay pati na rin doon sa bakanteng lote? Dahil nakita natin doon sa kuha ng CCTV, may isa pang kotse, no? Pero hindi kasi malinaw kung abandonadong kotse din ba yun o nakaparada lang yun doon sa mga sandaling yun. Ano yung mga ginagawa nilang hakbang para matiyak na hindi na maulit ang ganitong klaseng insidente? Pia, sa panayam natin nga sa hepe ng Olongapo City Police Station, Station 6, sinabi niya sa atin na agaran na niyang ipinag-uutos ang pagsasaalis ng 2 abandoned car dito nga sa private lot. Nakausap na rin daw nila yung may-ari ng mga sasakyan nito, maging yung may-ari ng private lot para sa mabilis na pag-aalis ng 2 sasakyan dito. At ipinag-utos na rin at nakipag-usap na rin siya sa barangay chairman dito nga sa Olongapo na kung saan nakakasakop nga itong nangyaring insidente na magbantay at tignan yung mga batang naglalaro para hindi na maulit yung ganitong insidente, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Kahit walang permit, kumakayod pa rin sa pagpasada ang mga tsuper ng e-trike sa Maynila sa gitna ng mahal na petrolyo. Nakatutok si Jomer Apresto. Kahit saan ka lumingon, mayroon kang makikitang namamasadang mga e-trike sa bahaging ito ng Malate, Maynila. Ito ang karaniwang sinasakyan ng mga turista na namamasyal sa Adriatico. Kumpara kasi sa mga tricycle, mas tahimik at walang usok ang mga ito na mas gusto ng mga turista. Pareho lang ang pasahe sa e-trike at tricycle, kahit hindi naman sila gumagamit ng petrolyo. Bali, mataas din po yung nito sa kuryente. Idagdag pa ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa kabila ng kagustuhang maghanap buhay, hindi pa rin may iwasan na hulihin sila ng mga tauhan ng Manila LGU dahil sa illegal na pamamasada. Wala pa kasing ibinibigay na permit para sa mga e-trike. Ginagawa po namin, din namin po nilalabag yung rules po. Doon lang kami umano kasi once na nag-counterflow kami, doon kami hinuhuli ng polis. Bagaman walang permit, organisado pa rin naman daw ang mga e-trike drivers sa Malate at may ilan na nagmamaneho sa ilalim ng Pedicab Operators and Driver Association o PODA. Nakahanda naman daw siya kung sakaling magbaba ng guidelines para sa kanilang permit. Pero kumuha na ako ng lisensya. Magulo pa eh. Sabi ng barangay, lokal na pamahalaan ang nagbibigay ng permit sa mga e-trike. Pakiusap ng mga e-trike driver, huwag silang pagbawalang mamasada dahil kailangan din naman nilang maghanap buhay para may makain ang kanilang pamilya sa gitna ng pagtaas ng mga bilihin na epekto rin ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Todo higpit ngayon ang sinturon ng mga namamalengke dahil sa pagmahal ng bilihin. At kahit may inaasahang rollback sa presyo ng petrolyo, sinabi po ng Agriculture Department na hindi yan basta-basta mapapababa ang presyo ng mga produkto. Nakatutok si Bea Pinlac. Pahigpit ng pahigpit ang sinturon ng ilang mamimili dahil sa walang patid na pagtaas ng presyo ng petrolyo nitong mga nakaraang linggo. Bibili ako ng karne, hindi ko na iabot ng tag-1 kilo kasi kulang sa budget eh. Sobrang mahal na eh. Si Vilma, 1 1/4 na kilo ng pork chop ang binili sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Pero ulam na raw ito ng pamilya sa loob ng 4 na araw. Magiging creative ka na lang pagdating sa pagluluto, pagbabudget. Ang kasimat pige sa Mega Q-Mart umaabot ng 360 pesos kada kilo. 420 hanggang 450 pesos naman ang liempo. Mataas ang baboy namin, every 3 days, mataas kami. Alam mo, ang kita namin paliit. Kahit mataas ang puhunan, ang hirap magtaas. Sa susunod na linggo, sigurado na ang bawas presyo sa petrolyo ayon sa Department of Energy. Sa tansya ng oil industry sources, lagpas 10 pesos ang inaasahang rollback sa krudo. Nasa 1 peso at 50 centavos naman sa gasolina. Pero sabi ng ilang nagtitinda ng karneng baboy, Kung bababa ng bahagya, medyo mahirap magbaba ng kung kukunti lang ang binaba ng gasolina. Kailan at least mga 10 hanggang 20 pesos, gano'n. Bababa kami ng mga 5 pesos. Hindi pa rin sapat nyo na kami magbaba ng paninda namin eh. Kasi magkano lang ang binaba. Sabi ng Department of Agriculture, hindi pa kaagad mararamdaman ang epekto ng bawas presyo sa petrolyo sa presyo ng pagkain. Makakatulong para hindi na tumaas palalo at itong pagbaba ay naasahan natin na makakatulong konti. Pero hindi pa siya ganun talaga na ina-expect natin na talaga magkakos ng significant na pagbaba. Pero kampante ang DA na hindi aabot ng 500 pesos kada kilo ang karneng baboy.
Sa ngayon kasi marami naman kasing imported na puno-puno yung mga cold storages natin. So we're not seeing abot sa presyo na 589 yung na-project. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras. Walang kawala sa NBI ang target nilang nang sa scam umano ng mga negosyante at opisyal ng gobyerno. Para makalikom ng pera, bumuo ang suspect ng bogus na charity foundation. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Nang makalapit na ang mga ahente ng Special Action Unit sa kanilang target, Saan yung pera? Saan yung pera? Baka mo, lagay mo sa bulsa mo yan. na-corner nila ang 32 taong gulang na target ng kanilang operasyon. Miyembro umano siya ng grupo na ang modus, mangalap ng pera mula sa mga negosyante at opisyal ng gobyerno para sa bogus na charity foundation. Ayon sa NBI, gumamit ang grupo ng mga money mule o bank account ng ibang tao para tuluyang matakas ang mga perang nakuha nila mula sa mga kilalang negosyante at mataas opisyal ng LGU. Nagpapakilala sila na ibang pangalan, matataas na pwesto sa gobyerno o kaya mga kilalang negosyante at vice versa, hindi binibiktima nila itong mga ganitong tao. At may mga detalye silang nakukuha at yung sa pamamagitan nakapanghingi sila ng pera. Lumalabas, meron pa pala itong outstanding warrant of arrest for statutory rape. Itinanggi ng suspect ang paratang. Hindi po totoo, yung biktima lang din po ako. Yung pera po na kinuha ko, inutos lang po sa akin yun para kuhain ko. Nagsasabi po sa akin, nagtatrabaho daw po siya sa Senate. Na-inquest na sa reklamong paglibag sa Anti-Financial Account Scamming Act ang suspect. Tukoy na rin ang isa pang suspect na sinampahan na rin ng reklamo. Huwag basta-basta maniniwala doon sa mga humingi ng tulong na para kunyari sa mga NGO to, sa mga institusyon na nagbibigay ng charity works, dahil ito yung isa sa modus na ginagawa nila. So pag-ingat po tayo. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Sky's the limit ang pangarap ng isang Pinoy na nagtatrabaho ngayon sa National Aeronautics and Space Administration ng Amerika. Naging katuwang din siya ng katatapos lang na Artemis II mission. Nakatutok si JP Soriano. To the moon and back ang naging misyon ng Artemis II nitong nakaraang linggo. Ito ang unang space mission na nagdala ng crew malapit sa buwan sa loob ng mahigit 5 dekada. Maituturing na milestone ng maabot ng Orion spacecraft, ang pinakamalayong distansyang nalakbay ng tao mula sa ating daigdig na umabot ng 252,760 miles. Nakita rin nila ang far side ng buwan. At ngayong araw, April 10 sa Amerika, matapos ang halos 10 araw sa kalawakan, ligtas na nakapag-splash down ang capsule ng Artemis II, lula ng 4 na crew nito sa Pacific Ocean, malapit sa San Diego, California. And speaking of milestone, I am Louis Rabara, born and raised in the Philippines. My biggest project, ito yun, yung Artemis II, historic. Ang kababayan nating si Louis, iwinagayway ang watawat ng Pilipinas bilang data controller sa NASA na siyang nagpoproseso ng data na tinatransmit ng mga spacecraft, kabilang ang Orion spacecraft sa Artemis II mission. Yung first day of launch, doon kami sa Space Center, which is the mission control. Ang naging part namin dito as data controllers is the space network. Meron kaming array of antennas. After na lumagpas na siya ng Earth orbit, kami na po yung nakakapag-track sa kanila sa mga data na makukuha nila dun sa space. Dating IT staff si Louis sa UCLA o University of California, Los Angeles. At hindi raw naging madali ang kanyang journey, lalo't wala siyang background sa astronomy. Sobrang hirap po mag-apply ng trabaho kasi wala ako lahat. Hindi ako straight papunta sa astronomy po. Kasi nag-graduate ako ng computer engineering and wala naman ako idea before na kaya na makakapasok ako dito sa ganitong job. Ang dating batang fascinated lang sa mga astronaut, ngayon, nakakatrabaho na niya. Minsan iniisip ko parang hindi siya totoo. Ito yung nagsisimula ako ng feeling ko hindi ko kaya. Sobrang surreal pa rin po hanggang ngayon. Kaya payo niya sa mga kabataang Pinoy na nagnanais ding makapasok sa NASA o nangangarap ng to infinity and beyond. Walang imposible.
wag lang kayo matakot, mangarap. Kahit feeling nyo is impossible siya, there's always a chance. Tuloy-tuloy lang sa pag-aaral. And of course, I always pray to God. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Kritikal ang isang rider sa Dawin, Negros Oriental nang sumalpok sa isang truck. Palikuna sa diversion road ang truck nang biglang salpukin ng humaharurot na motorsiklo sa Barangay Bulak. Ayon sa Dawin Municipal Police Station, sa lakas ng impact, nasira ang helmet ng rider at nagtamo ng head injury. Ang driver naman ng truck nakiusap na ihatid muna sa sugar mill ang kargang tubo bago sumuko sa pulisya. Patay na dugong ang natagpuan ng otoridad sa isang isla sa Palawan. Ano kaya ang nangyari sa dugong na critically endangered pa naman? Kuya Kim, ano na? Namumula ang katawan, sugatan at wala ng buhay. Ganito ang kalulus-sulus na sinapit ng isang dugong nang madiskubre ito ng mga otoridad sa Vega Island sa Coron, Palawan. Umaga nitong Huwebes, ayon sa PCSD o Palawan Council for Sustainable Development, ang patay na dugong tinatayang nasa 240 cm ang haba at 100 to 150 kilos ang bigat. Ang mga dugong ay marine mammals na nabubuhay sa mga katubigan ng Indo-West Pacific. Ang pangunahin nilang kinakain, mga damong dagat. Kaya kilala sila sa bansag na sea cows. Ang nakakalungkot lang, critically endangered na mga ito. Ibig sabihin, sila'y nangangarib ng maubos. Kabilang sa mga banta, ang habitat loss o pagkawala ng kanilang tirahan, polusyon sa dagat, at iligal na panguhuli sa mga ito. Ayon naman sa inisyal na pagsusuri ng PCSD, ang natagpo ang patay na dugong sa Vega Island, posibleng tinamaan ng propeller o hull ng isang bangka. Kaya naman ang ahensya, nagpaalala sa publiko ng kahalagahan ng pagsunod sa responsable at sustainable marine tourism practices, pati na sa wildlife protection measures para maprotektahan ang mga hayop sa ating kalikasan. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. 4 ang nasawi sa pagsalpok ng 10-wheeler sa isang barangay gymnasium sa Davao City kaninang umaga. Sa lakas ng impact, nawasak ang pader ng gym. Nakaladkad at nasawi ang isang barangay tanod na naroon para dumalo sa isang seminar. Namatay din ang kanyang asawa. Hindi rin nakaligtas ang driver ng truck at kanyang pahinante. May mga sugatan din sinugod sa ospital. Iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng disgrasya. Hinihikayat po ng Department of Migrant Workers sa mga Pilipino sa Lebanon na magpa-repatriate na. Nakataas ang Alert Level 3 sa Lebanon sa gitna ng patuloy na pag-atake roon ng puwersa ng Israel. Nakatutok si JP Soriano. Sa kuhang ito ng isang overseas Filipino worker sa Lebanon, kita ang makapal na usok sa isang bahagi ng Beirut. May mga sugatang nakahiga sa kalsada. Nakunan din ng isa pang OFW ang makapal na usok matapos ang pag-atake ng Israel sa Lebanon. Kaya may mga lumikas na mula sa kanilang pinagtatrabahuhan na malapit sa mga sentro ng pag-atake. Nasa trabaho po sila nung time na binumba po yung lugar nila. So hindi po sila nadali. Ginugkop ko na lang po sila sa amin for the meantime kasi po nininervyos po sila eh. Ang amo ko naman very helpful naman po siya sa mga kapwa natin kung kailangan nila ng tulong. 100% po na tumutulong din po naman sa amin. Ayon sa Department of Foreign Affairs, aabot sa 14,000 Pilipino ang nasa Lebanon. Nakataas ang Alert Level 3 doon. Ibig sabihin, hinihikayat ang mga Pilipinong sumama sa mga repatriation efforts ng gobyerno pabalik sa Pilipinas. Sana po ay tapusin na po yung giyera at saka sana po matapos na para wala na pong masaktan na any foreigner po lalo po ng mga OFWs. Kailangan po namin talaga magtrabaho din dito. Alam niyo na po ang hirap ng buhay. So sana panalangin na lang namin na matapos. Ang panawagan ko sir, sana nga po makasama itong Lebanon para po matahimik na kasi kawawa naman po yung mga sibilyan na nadadamay, na wala namang kasalanan. Ipinagdadasal ko rin po sa Diyos na sana po matahimik at magkaroon na po ng peace talk dito sa Lebanon, makasama po kami.
Ang Department of Migrant Workers handang sunduin ang mga Pilipino sa Lebanon at iba pang bahagi ng Middle East na magpapalista sa mga repatriation at chartered flights ng gobyerno. Ngayong araw ang pulong ng Amerika at Iran para talakayin ang peace talks kasunod ng inanunsyong ceasefire noong Martes ni US President Donald Trump. Pakistan ang mediator. Dumating na kanina si US Vice President J.D. Vance. Sa panig ng Iran, ang parliamentary speaker na si Muhammad Bakir Kalibaf at Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ang kumatawan. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Namahagi ng libreng diesel si Sparkle Star Kailin Alcantara sa mga tsuper na pinakalubhang apektado ng krisis sa langis. Kung sino ang kanyang inspirasyon dito, alamin sa chika ni Athena Imperial. Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil sa gyera sa Middle East, nagkakawang gawa na ang mga Pilipino para tulungan ng mga kababayan nating public utility drivers na pinakaapektado ng krisis sa langis. Isa na riyan si Sparkle artist Kailin Alcantara. Kahapon, namahagi siya ng libreng gasolina sa mga driver sa Quezon City. Kahit na maliit na tulong man daw, sabi niya, a little kindness goes a long way in a world that needs it most. It's just a personal lang po siya. Personal project lang po siya. Pero not sponsored by anyone or whatever. My lolo na jeepney driver before sa Bicol. So syempre gusto kong pumunta lang sa isang fuel station. Kwento ni Kailin, naging inspirasyon niya sa pagtulong ang kanyang Lolo Ben na jeepney driver daw noon sa Bicol. Lagi raw to the rescue ang Lolo Ben niya sa mga nangangailangang kabarangay nila sa probinsya. Dahil dito, malambot daw ang puso ni Kailin sa mga driver. Si Kailin din mismo, nagtitipid din daw sa gitna rin ng pagtaas ng presyo ng basic necessities ngayon. Bawas sa paglabas-labas kasi para hindi masyado magastos po sa gastos ko, Lord. Bawas talaga sa lahat ng expenses. Sa bahay, as much as possible, sarado lahat, na-unplug lahat ng mga kailangan i-unplug. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Salamat, Nelson. Thank you, Nelson. At mga kapuso, bago po tayo magtapos, abiso lang sa publiko, pinapayuhan ng Quezon City LGU at ng Pag-asa ang mga nasa Quezon City na mag-face mask dahil sa mababang kalidad ng hangin. Namataan po ang tila haze sa ilang bahagi ng Quezon City ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, dahil yan sa inversion. Yung hangin sa taas, tinutulak pataas yung mga usok na galing sa mga sasakyan at ibang pollutant, maging mga fine dust at buhangin. Posible rin anilang may epekto ang sunog sa nabotas. Ang sabi po ng Quezon City LGU, as of 4 p.m., may ilang bahagi ng Quezon City na nagtala ng unhealthy at acutely unhealthy na kalidad ng hangin. Acutely unhealthy ang kalidad ng hangin sa barangay Sauyo. Hanggat maaari po, iwasang lumabas ang bahay.